Kamusta po Mr. M? Bagong subscriber niyo po ako at naukagad ako sa mga animation at stories ng YouTube channel mo. I-share ko lang po ang naranasan ko nung 14 years old ako sa tindahan namin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nat at ang ate ko naman ay si Tin. Bale, dati po kaming may sari-sari store at tuwing alas 3 na madaling araw po kami nagbubukas. Dalawa po kami ng ate ko na nakatoka sa pagbubukas nitong tindahan namin. Tinatamad pa nga kami ng mga araw na yun kasi nga alas 3 na madaling araw. Habang sinasalansan ko ang mga paninda, napansin ko si ate na parang huminto sa pag-aayos. Pero hindi ako sa kanya nakatingin kasi abala ako sa pag-aayos ng paninda namin. Kumbaga wala akong marinig na kaluskos man lang na galing sa kanya, kundi mga kaluskos lang ng mga inaayos ko. So sinabi ko sa kanya, "Uy Ate Tin, daya mo naman, ako lang ba nag-aayos dito? Nakatulog ka ba?" Lumapit siya sa akin at bumulong, "Nat, tingnan mo yung anino ng lalaki." "Saan?" Pagkaharap ko sa harap ng tindahan, nakita ko may nakatayo na anino ng lalaki sa harap ng tindahan namin. Maaninag mo kasi dito kung may tao kung sakaling may dumadaan kasi may nakaharang na puting tela sa harap ng tindahan namin. So ayun na nga, napansin po namin yung anino. Parang gustong sumilip. Pero yung kakaiba po dito sa anino, yung ulo lang po yung gumagalaw. Hindi po kasama yung katawan, literal na ulo lang. Ang animoy sisilip sa loob ng tindahan. Napatigil kami ng ate ko sa pag-aayos. Dahil na rin sa takot namin, napatakbo kami paakyat at nagpasama kay tatay para silipin kung sino ang lalaki na yun. Pero pagbalik namin, wala na yung anino ng lalaki. Kinilabutan kami at napatulala. Hanggang sa ngayon, hindi namin maintindihan o malaman kung ano nga ba ang nakita namin ng ate ko. Basta, ayaw ko na ulit makita ang anino ng lalaki. Magandang araw po Mr. M. Isa po ako sa mga silent viewer at taga-pakinig mo sa iyong YouTube channel. Sana po ay mabasa mo ang aking kwento na pinamagatan ko pong Itim na Kawayan. Tago mo na lang po ako sa pangalang Tam. Taga Tacloban City po ako. Nangyari po ito taong 2019. Grade 12 senior high student po ako sa taong ito. At malapit na mag-graduate. Dahil graduating po ako sa taong ito, ay marami po kaming kailangan i-present na practical activity sa aming PE. Kaya isa sa mga practical activity namin ay ang tinikling. At di ko po akalaing makakaranas po ako ng hindi ko malilimutang pangyayari sa buong buhay ko. Araw po yun ng Lunes. Bago po kami mag-present ng aming tinikling, pumunta po muna kami sa bahay ng kaklase po namin kasi nasa kanya po yung mga props ng kawayan. Pagdating po namin doon sa napagkasundoang lugar, sinalubong niya po kami. Tapos sinabi niya na, "Pumunta muna tayo sa bahay kasi nandun yung mga kawayan na gagamitin natin para sa tinikling mamaya." Tapos sabi ng isa sa mga classmates ko na, "Sige tara, medyo mainit na kasi." Kaya ayun, pumunta kami sa bahay nila. Pagdating namin sa bahay nila, binigyan kami ng nanay niya ng tubig at pagkain. Matapos po yun, kinuha na ng classmate namin yung mga kawain sa likod ng bahay nila. Nakatali yun na nakakumpol. Tapos sabi ng classmate ko na kunin na daw namin para masimulan ng mag-practice. Ako ang unang humawak sa mga kawayan.
Tapos napansin kong may isang itim na kawayan dun sa gitnang bahagi nito. Tapos tinanggal ko ang mga nakatali dito at kinuha ko yung itim na kawayang yun. Pero bago pa man yun mahawakan may naramdaman na ako mabigat na presensya mula dito. Nagsitayuan po ang mga balahibo ko sa katawan. Pero tuloy pa rin po ako. Dala po ng kayabangan ko pinaglaruan ko po yun. Tapos biniro ko pa yung classmate ko na, ginamit mo na yun sa paglitsyo ng baboy baga. Tapos paggamit bilang props. Kaso napansin ko pong hindi natatawa yung isang classmate namin. Tapos seryoso po siyang tumitig sa akin. Sabay lapit. Tapos bumulong ng, "Huwag mong paglaruan yan. Baka may mangyaring masama sa'yo mamaya." Dala ng takot ko. Binigay ko ito sa kanya. Tapos sabi niya na doon na lang daw kami mag-practice sa school para diretso na daw kaming mag-present sa aming guro. Habang nasa jeep po ako, doon pa lang sobrang bigat ng pakiramdam ko. Hanggang sa school, napakabigat pa rin po ng pakiramdam. Natapos ang araw na yun at naging maayos naman po yung presentation namin ng tinikling. Hapon na po noon, mga bandang alas 5:30, nagpaalam na po kami ng mga classmate ko sa isa't isa. Tapos naglakad na po ako pauwi. Pag uwi ko sa bahay nagapunan kami tapos medyo napagod na ako. Kaya umakyat na lang ako para matulog. By the way, wala pa pala akong sariling kwarto sa panahong yun. Kaya sa labas ako ng kwarto nila mama natutulog. Tapos nun natulog na ako. Mga bandang alas 3 ata nun nang maalimpungatan ako. Kasi parang may naririnig akong bumababa sa hagdan. Ang lakas ng mga yapak nito sa hagdan. Kaya nagising ako. Pero wala naman ako makita. Kinusot ko ang mga mata kasi baka guni-guni ko lang yun. Tapos nun, babalik na sana ako sa pagkakaiga ko. Kaso biglang may dumaan sa harapan ko. Naglakad siya ng mabilis pero hanggang bewang lang yung nakita ko. Tapos sindang ko po yun ng tingin. Yung direksyon po ng lakad niya papunta po sa pader ng bahay namin. Nagtaka ako kasi tumagos po siya sa pader ng bahay namin. Pagkatapos po ng mga nakita ko, nakaramdam po ako ng sobrang takot. Bumalik po ako sa pagkakaiga ko pero nakatalikod na ako humiga nun. Kala ko yun lang yung mararanasan ko pero mas lumala pa pala. Pinigit ko yung mga mata ko pero parang may nakadagan sa likod. Gusto kong tumayo pero hindi ako makagalaw sa inihigaan ko. Sinubukan kong sumigaw ng mama pero kahit yun hindi ko talaga magawa. Kasi kahit sa lalamunan ko parang may humahawak na kung anong nilalang. Sobrang takot na ako nun. Mga oras na yun hindi ko na alam kung anong gagawin. Tapos naalala kong magdasal. May sinabi akong mga prayers nun sa wikang waray. Ilang segundo lang po yung tinagal ng pagdarasal ko. Sakto, papunta pa lang po ako sa pangalang Jesus. Sasabihin ko pa lang noon sa Jesus. Di ko pa man din natapos yung pangalang Jesus biglang gumaan yung pakiramdam ko. Tapos sabay tayo na ako noon at tumakbo sa kwarto ng kapatid ko. At doon na ako natulog noon. Kinabukasan, tinanong ko si mama kung may bumababa kaninang mga alas 3 na madaling araw. Sabi niya, wala daw. So ayun, nagkwento na ako. Tapos nag-aalay siya ng dasal nung araw na yun. Ikwento ko din ito sa mga kaibigan ko. Kaso pinagtawanan lang nila ako. Sabi nila, baka daw kapatid ko lang yun na nakamedyas ng itim. Pero sa loob-loob ko, totoo yun. Magpahanggang ngayon hindi ko pa rin yun makalimutan. Marahil masasabi niyong gawa-gawa ko lang ang storyang ito. Pero ito lang yung masasabi ko. Hindi lang tayo ang nabubuhay dito sa mundo. Kaya matuto tayong rumespeto.
Yun lang po at maraming salamat. Magandang araw, kamusta sa inyong lahat? Sana ay nagustuhan nyo ang stories na mga nagbahagi ng kwento ngayon. So, random comment at shoutout segment na tayo. Ang komento ni IM80, galing talaga ng pagkakagawa, idol. Salamat. Salamat rin. Ang komento ni Ma'am Queen Daenerys, sir, gustong gusto ko po yung art style and animation nyo po. Gusto ko din po na less saturated at mapusyaw yung kulay. Kasi for me, bagay siya sa vibe ng horror story. Parang Rick and Morty style. Ganda. Then kay Enrico Ricardo Luciano, worth talaga paghihintay at panonood ng upload niyo, sir. Iba yung chill, lalo na pag pinapanood at habang nagkakape. Ha ha ha, more power. Then shoutout kay Ma'am Jane Cruz. Shoutout kay RG. Then kay Noli Asal, good day Lord, pa-shoutout naman ako. Lagi po akong nanonood sa YouTube mo. Then shoutout mo naman mi idol, sabi ni Majuroga Oga. Then kay Ma'am Ronami, pa-shoutout ulit. Todo abang talaga ako pag may new upload ka. Hehe. Then ang last ay kay Ma'am Lian Flores, pa-shoutout po ulit idol Mr. M sa susunod. Kasama po yung ate ko na si Giselle Castro. Sabay namin pinapanood tong story na to. Maraming salamat po, more power sa channel nyo. Napakaganda ng animation at pagkakadeliver ng kwento. So paano yan? Kita-kita ulit sa next upload. Sa lahat ng sumusuporta ng Carmine Horror Stories, maraming salamat!